Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayo re-reaction. Ito ay video ni Boy First Time. Pinasa sa akin. So tingnan nga natin to. Ang title ng video ay Van Life Mystery Now Answered. So in-advise ako ni Sir Leaf Ocampo na i-forward ko daw sa 10 minutes. So panoorin nga natin to. Isang kaibigan na taga San Jose del Monte, Bulacan, si Sir Mel. Natin mga first timers si Sir Mel. Kasi nakaka 100,000 subscribers! Konting background muna sa pagkakaibigan namin dalawa ni Sir Mel. Napakatagal ko ng kaibigan to. Isa to sa 10 kaibigan na kinikip ko. Rektang tao. Pag sinabi niya mali, mali. Pag tama, pupurihin ka niya. Alam mo bro, honestly speaking, nung nandun tayo sa track day, nung nagkita tayo dun, ano yun eh, kung hindi man naiinggit eh, pero parang nai-inspire ako na, sabi ko si Boy First na may 100 Malapit na ako na may silver play. Sinabi ko pa yun, naalala mo? Oo naman. Sinabi ko pa nun, before siya bumiyahe sa track day, sabi ko, bigyan natin siya ng 100! Sinabi ko yun. Kaya ito, ngayon nandito na ako sa plateau ng 100k subscribers. Ganda talaga ng pagka yung camera mo pwede sa basa Kung pwede ko daw ba siyang bisitahin at meron para kahit saan kayo ang mag-vlog. inibigay sa akin. Hanggang sa pinakilala niya sa akin si Base Cortez na mayroong kakayahan para ipaliwanag sa akin ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Base Adventure? Matagal na niya akong sinusubaybayan at Ano pinapanood sa akin ang mga bagay na hindi ko Base maintindihan. Ventures? Tingnan ko nga. Paranormal expert daw got answer. Tingnan ko nga video nito Base Ventures. Kung meron man siyang message. Si Jay Costura pa yung video ko dito. Ba't ayaw... Dahil lang Base Ventures. Parang nakita ko na to somewhere. Itong si Base Ventures na to. Base Ventures. Wala. Hindi. Wala yata yung channel to. Ano ba name niya uli? Base Ventures ba? Na mayroong kakayahan para ipaliwanag sa akin ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Matagal na niya akong sinusubaybayan at pinapanood. Ano to? Parang... O sige nga. Wag ka lang kabahan. O sige. Pero disclaimer muna. Lahat na maririnig nyo dito ay galing sa isang eksperto sa paranormal. Meron tayong kanya-kanya mga paniniwala. No, when you say expert kasi, sa paranormal kasi walang expert eh. Kasi, sa bagay, kanya-kanya daw paniniwala, Kung naniniwala siya, expert siya dyan, eh. Kaya lang syempre, when you say expert kasi, ang pagbabatayan kasi natin doon, yung kaalaman niya talaga doon sa ginagawa niya. Yung lahat na masasagot. Parang ganito yan eh, di ba? Si Maestro Ozzy, kiniklaim niya expert siya. Tapos nung nakausap ko si Maestro Ozzy, walang naisagot. Hindi ako nagyayabang pero panoorin yung debate namin ni Maestro Ozzy. Basic lang naman yung tinatanong ko sa kanya eh. Pero let's see dito, dito sa... Walang masama kung susubukan natin at makinig. Ang ginagawa ko dito ay pakikinig at pagbibigay respeto sa paniniwala ng iba. So, yung nakita ko dito, sir, hindi naman siya masama. Ang problema dito, sir, sa ano mo siya nakita o nakadao pa sa may tubig na lugar. May bato, may tubig. Sa madalit sabi, batis o talon, gano'n. Doon mo siya nakita. O doon kanya nakita. Sa simula pala ng pag-uusap namin, kinilabutan agad ako. Alam ko agad kung ano ang tinutukoy niyang batis, na merong malaking bato. Kasi nga, baka napanood sa video mo. Na cold reading ka. Yan na naman tayo sa cold reading. Ano naman yung... Ay, nako. Meron naman ako dyan sa cold reading na yan. Di ba?
I know, sukang-suka na naman yung iba sa inyo dyan sa cold reading na yan. Pero kailangan nyo talagang malaman. Kailangan pa ulit-ulitin ko, when you say cold reading, pag mga ganito, kasi usually ganyan. Hindi ko sinasabing fake yung, fake yung nagsasabi sa kanya. Pero, obviously, katulad nung sinabi ni Kuya kanina, nanonood daw sa kanya yung base venture na yon. Ngayon, yung may tinutukoy na batis o talon. Kasi unang una, ito yung sinasabi Tama ha? O talon, gano'n. Unang-una, nag-i-scan yung expert na sinasabi niya. Ito hindi naman pag-disrespecto pinupuna lang natin yung objective. Ako for me kasi, irerespeto ko yung paniwala kung talagang totoo siya dun sa hindi totoo kung talagang walang halong panloloko yung ginagawa o walang halong deception. Let's say ganito example lang naman to. Pagdating sa religion kasi, ikaw halimbawa, Iglesia ni Cristo ka. Ako ay Katoliko, sa aming mga Katoliko, let's say halimbawa Katoliko ako, okay lang kumain ng dinuguan. Kasi for us, wala namang masama yon ayon sa Bible. For us, Then, sa mga Iglesia ni Cristo, bawal kumain ng dinuguan kasi ayon sa talatang ganito, ganyan, bla bla bla. Kailangan ko i-respect yun dahil kasi may batayan naman sila dun sa nila May batayan naman sila dun sa ipinagbabawal nila. 'Di ba? Pero halimbawa ganito magpapakilala ako ng isang random religion. Ako ay miyembro ako ng Iglesia ni Bungo. Sabi sa Iglesia ni Bungo, magbigay kayo ng pera sa akin. Na wala namang batayan yon. Hindi ko pwede irespeto yon kahit yung religion mo. Kung wala ka namang batayan sa pinagsasabi mo at halatang inuulol mo lang kami. Ba't ko irerespeto yung religion mo nang uulol ka Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Unlike yung mga religion na na makilala, Jehovah's Witness, pa ba yung mga born again. I know, minsan conflict yung nila. Pero nagbabatay sila. Yung sinseridad nila kung paano mag-interpret kasi ng Bible, nandoon Diba? Kaya kahit na iba-iba ang interpretasyon na nagkokontrahan sila, kailangan mo irespeto to kasi ang tingin niya dun sa sarili niya. Yung tingin niya kasi naman sincere naman yun Wala namang halong, kung ang sabi ng born again ay kailangan magbigay ka ng 10% sa kanila, 'di ba? Kasi may pinagbatayan naman sa Bible na ganito, na paniniwala nilang ganun nga. Although na may tumututol na iba, yun ang pagkakaalam nila. Pwede mo irespeto yun. Pero yung out of nowhere, ganito, magki-claim ako, katulad niyan, yung minsan, hindi naman ito si Sir, pero katulad ng isang halimbawa, isang may third eye. 'Di ba? Kaya ko irespeto yung paniniwala nung may third eye na yon kung nababack upan niya naman yung sinasabi niya. O let's say, halimbawa, ako dito may napansin ako ditong nakaputing babae. 'Di ba? Then wala naman siya nakakausap doon sa lugar. Tapos may nagkwento sa iyo before na may nakaputing babae nagpapakita. Yung nagtutugma naman kahit na walang proof do sa sinasabi niya, pero at some point naman nararamdaman mo naman na Pero yung halimbawa, yung katulad ni Third Eye nila Boss Rino, na harap-harapan ka na inuulol, na sinungaling na yung ba't mo igagalang yon? 'Di ba? Pag ginalang mo yung mga ganun tao, parang ina-accept mo yung panloloko nila 'Di ba yung magrespetohan na lang tayo? Putang ina, yung ginagawa niya ngang panloloko na hindi na pagrespeto sa katas na respetuhin mo. 'Di ba, men? Dapat mangingilala din tayo ng nirerespeto kasi kapag ka nakatanggap ng respect yung mga manloloko na yan, lalong kakalat yan. Maniwala kayo sa akin. Lalo yung kinukonsinti yan pagka
pagka nakakakuha. Yan ang gustong-gusto ng mga yan eh. Yung mga manluloko. Na yung mga nagpapanggap na may divine power tapos huling-huli mo na ginagago ka lang pala. I'm so sorry yung ayokong palusot na yon yung kaya lumulubog ang Pilipinas dahil sa ganyan. Pero kung halimbawa katulad nung sinabi ko, hindi ko naman sinabi na lahat ng ganito ay wag niyo na irespeto. 'Di ba? Kung hindi ka pa naman nakakahalata, hindi ka pa naman nakakahalata na ginagago ka, well, pwede mo pa sigurong bigyan ng partida. Pero harap-harapan ka ng inuulol. May mga nagsasabi na sa'yo at napapatunayan nung mga nagsasabi sa'yo na inuulol ka na. Diba? Abay, mag-isip ka na. Tanggalin mo na yung respeto na yan. Kasi once na pinagpatuloy mo yan, lalong tuwan-tuwa yan na mamanipula ka yan. Diba? Pipiliin nyo, ulitin ko pipiliin nyo yung mga taong irerespeto nyo. Sa madalit sabi, batis o talon, ganun. Dito naman, Doon mo siya na... sa reading ni Kuya na to, I don't know, reading ba ang tawag niyan? Or sa napapansin nyo dito, sinabi hindi naman sigurado yung nagsasalita sa kabilang linya eh. Sinasabi niya, batis o talon. Pero, temo. Sa ano mo siya nakita? O nakagao pa? Sa may tubig na lugar. Sa may tubig na lugar, masyadong broad yon. May tubig na lugar. May bato. May bato. Tubig. May tubig. Sa Lahat ba ng pinupuntahan mong may bato at tubig naman, di ba? Kaya maliit. Hindi naman sinabi may malaking bato. Wala naman sinabing ganun eh. Generic yung sinasabi eh. Siguro naman pag pumunta ka sa batis o talon o sa waterfalls, may makikita kang bato doon kahit maliit lang. Di ba? Hindi naman specific yung sinasabi eh. Madalit sabi, batis o talon o ganon. Di ba? Wala naman siya specific na sinabi eh. Parang yung si expert na sinasabi niya, parang inano niya lang. Siyempre, napapanood kami eh. Katulad nga kanina, napanood ko na nakasawsaw ka sa tubig eh. Di ba? Doon mo siya nakita. Ang nakikita ko dito, men, kadalasan, nagsasabi yung mga paranormal expert na mga leading lang na statement at ikaw na yung kukumpleto. Ganyan na nababasa ko kay kadalasan kila Rudy Baldwin, kila Jay Costura. Never naman nagsalita na specific yan eh. Tapos ikaw na yung bahalang mag-isip kung saan yon. For example, ito, ang sinabi niya, may tubig, bato, batis o talon. O anong masasabi ni Kuya? O doon kanya nakita. Sa simula pala ng pag-uusap namin, kinilabutan agad ako. Alam ko agad kung ano ang tinutukoy niyang batis. Ba't batis ka lang nag-focus? Kasi yun lang yung nag-match sa utak mo. Pero may sinabi siyang talon, men eh. Na merong malaking bato. Malaking bato ba yung sinabi? Bato lang. Nakikita nyo kung paano nag-adjust yung confirmation bias ni Kuya. Tawag kasi dito confirmation bias eh. 'Di ba, men? Uulitin ko yung example ko sa confirmation bias ha. Ano yan? Psychological anomaly, tama ba? Basta psychological something yung confirmation bias na yan. Ito yung mga bagay na hinahanap mo talaga to. Let's say ang sasabihin ko dito ay i-reading kita ikaw na nanonood sa akin, siswertehin ka bukas. Di kayo may inspire kayo, siswertehin kayo bukas. Kinabukasan, wag naman sana nadapa ka sa labas. 'Di ba? Then pagdating mo doon sa kabilang kanto, nasuntok ka. Tapos pagdating mo sa doon sa trabaho mo, napagalitan ka ng boss mo. Then nagla-lunch ka, naubusan ka ng ulam sa kantin. Then pauwi ka na, wala ka masakyan. Ngayon, pag uwi mo ng bahay, habang naglalakad ka,
nakapulot ka ng 20 pesos. Sa dinami-dami ng kamalasan na natamasa mo sa buong araw mo, yung pagkapulot lang ng 20 pesos yung naaalala mo na sinabi ko, na ito na yung sinabi ni Bungo, suswertehin ako, nakapulot ako ng 20 pesos. Pero sa dinami-dami na naranasan mo ng araw, nakalimutan mo na yon. Kasi hindi mo naman inaasahan yung mga yun eh. Nagigets nyo? Ang inaasahan mo, yung sinabi ko na siswertehin ka. Yun ang tinatawag na confirmation bias. Parang nangyari dito kay Kuya, no? Ang nangyayari dito, ang daming sinabi nung expert niya eh. Pero pinili niya lang talaga yung batis at yung may malaking bato kasi yun yung may meaning sa kanya. 'Di ba? Itong ilog yun. Mas sa ano mo siya nakita? 'Di ba? Nasa vlog mo pala yan, men eh. O nakadao pa sa may tubig na lugar. May bato, may tubig. Ito yung vlog ko na yun. 'Di ba? Yun lang ang kinat niya, pero kung kanina kung mapapakinggan natin, ang daming sinabi nung expert. Yun na confirmation bias. Kung ano ang nararamdaman ko sa lugar. Hindi dinadayo ng mga tao ang kailugan na ito. Ano sabi mo kanina? Sa lugar. Kung sabi mo, wait lang ha. At dito sa vlog na to ay sinasabi ko kung ano ang nararamdaman ko sa lugar. Yun naman pala eh. Just sa vlog mo kasi, nagsasabi ka dyan na nararamdaman mo. Eh napapanood ka nung cold reading ka dito, men. Yan ang tinatawag na cold reading. 'Di ba? Napanood pala sa vlog mo eh. Kaya yung kinilabutan ka, na-trigger kasi iyon. Pero ganda ng lugar, ano? Ganda ng lugar. Ano kay lugar to? Hindi dinadayo ng mga tao ang kailugan na ito. Pero sobrang ganda. Siguro may mga umiinom-inom na usa dyan, ano? Yung mga ganyan. Anong lugar kaya yan? Naramdam mo yung aura ng kailugan na ito na mayroon talagang nangangalaga. Kayamanan nila to at iniingatan nila. Kaya dapat din nating ingatan. Anong lugar kaya yan? Dahil nga hindi ka aware sa ganung bagay, nahihirapan siyang umano sa'yo, makipag-connect. Kaya nangyayari, either sa panaginip siya magpunta, o kapag may mga bagay na ginagawa ka, tapos nalilibang ka, dun siya pwedeng magpakita yung hindi ka handa. Sa pangalawang pagkakataon, tama ulit ang sinabi niya. Dito sa Alitaptap Base Camp, dito siya madalas sa akin magpakita. Nagpapakita siya ng mabilis kapag ako ay busy sa kaka-edit at 10 oras na ng gabi. Oh, wait. Ano ba yung sinabi ni Ano ba yung sinabi ng expert niya? Shotgunning na naman yun, di ba? O kapag may mga bagay na panaginip siya makipag-connect. Oh, sabi niya dito, Kaya nangyayari, either sa panaginip siya magpunta, magpunta, o kapag may mga bagay na ginagawa ka, tapos nalilibang ka, dun siya pwedeng magpakita yung hindi ka handa. di ba? Kasi nga, naikwento mo na sa vlog mo yan. May possibility na naikwento mo sa vlog mo yan. Na parang may naano ako dito, parang may nakita ako dito. Or, dito sa sinabi niya, shinotgun ka eh. Doon sa panaginip, bakit hindi na-trigger sa'yo? Pero doon sa busy ka, kapag may ginagawa ka, yun lang ang kumonekta sa'yo. 'Di ba? Pero doon sa panaginip, wala ka nasabi. Kasi naging meaningless sa'yo yun eh. Sa pangalawang pagkakataon, tama ulit ang sinabi niya. Dito sa Alitaptap Base Camp, dito siya madalas sa akin magpakita. Nagpapakita siya ng mabilis kapag ako ay busy sa kaka-edit at 10 oras na ng gabi. Ano to sir isang uri siya ng parang fairy, ganun. Para siyang diwata. Parang or hindi niya ma-determine Hindi, with all due respect do sa sinasabi ko lang kasi yung realidad dito.
na ito nag-uumapawang confirmation bias dito sa dito sa video na to. I mean, 'di ba? Wala namang kasiguraduhan yung sinasabi ng expert eh. At sa lahat ng nilatag ng expert, namimili na lang si Kuya kung ano yung magmamatch doon sa nararamdaman niya. Yung una kasi bro, na nakita ko is yung figure ng tao. Ngayon magkikwento na siya. 'Di ba? Pero nung una hindi sigurado kung ano yung nagpapakita sa kanya. Ngayon magkukwento na siya, ngayon magkakaroon na ng conclusion yung paranormal expert kung ano yung nakikita niya kasi kinwento niya na. Na in the first place dapat kasi mga kababayan ko, kung nasasabi mo yun ay parang diwata, parang dapat dun pa lang mapipinpoint mo na kung ano yun eh. Dahil alam mo na merong sumunod kay Kuya eh. 'Di ba? Tao na puti. Tapos yung para siyang para siya nakatalukbong eh. Oo. O 'di ba? Kasi nga nakikikwento mo na, pero nung una yung parang nakatalukbong na hindi pa nami-mention ng expert 'yon. Sinasabi niya lang muna na parang diwata, pero nung nagkakaroon ka na ng description, tinutulungan ka na niya. Parang ganun. Yung tsura niya. Para siyang nakabelong puti, pero straight siya, parang nakagaw na diretso lang na puti. Mm-hmm. Tapos, hindi mo... Diba? Yun ang typical na itsura kasi ng fairy. Tsaka nasabi mo na nakaputi eh. Tapos babae. Diba? Alam nga namang pag sinabing ang corny naman nun kung yun ay fairy, kung yun nakaputi na tinutukoy doon ay t-shirt lang ang suot. Malamang hindi magti-t-shirt ng espiritu. Diba? Typical na espiritu na itsura, naka-gown talaga yan. Maaninag yung mukha niya, pero may silhouette siya sa loob. Oh, alam mo may tao. Ganun na ganun. Ganun lang siya magpakita. Nagkaroon siya ng interest sa'yo. May mga cuts yung yung video eh. Pero malamang during those, I'm not so sure. Pero dahil doon sa cuts na yon, may theory ako na puro cold reading ang nangyari dito. Hindi ka man niya nagustuhan rekta. Siguro yung yung aura mo, bilang parang binuksan mo yung aura mo para sa nature, parang naging panatag siya na observe yung mga sinasabi ng expert. Parang, pwede. Diba? Tapos yung parang na yon, nagiging sure na yon pag na-confirm na nung nakikinig. Inuulit ko itong ginagawa ko lang naman po ay analysis. Hindi ko naman dinidebunk to mga to. Kinda, pero kung trip nyo naman yan, may nag-request lang po kasi sa akin itong video na to. Ang nag-request po si Sir Leaf Ocampo, yun po yung sisihin nyo. Sumama sa'yo. So, ibig sabihin, kasama ko siya palagi? Oo, sir. At ngayon, kasama mo rin siya. Oh my. Nasa labas siya ng pintuan, hindi siya nakakapasok din. Ang galing mo, Kuya Blaze, Bakit kaya, Kuya Kababalagan, hindi siya makapasok dito sa bahay? May ibang aura siyang Nafe-feel. Tinataboy siya ng aura na yon. Sa pangatlong pagkakataon, tama. Dahil mayroong 3 medalyon na nakasabit sa pintuan nila Sir Mel. 3 malalaking medalyon tulad ng suot-suot niya. Kaya Ito naghanap na lang kayo ng dahilan nun eh. Hindi, for me with all due respect sa inyo, opinion ko naman to. Diba? Naghanap na lang kayo ng dahilan. Ang tinutukoy aura, hindi medalyon. Paano naging tama yon? Ang sinasabi dito nung hindi, wait lang, may kinalaman ba yung aura sa medalyon? Kung meron, di pasok naman. Di ba for me kasi, tinataboy siya ng aura na yon. Tinataboy siya ng aura na yon. Well, siguro, yung medalyon nag-i-emit ng aura. Ako na rin yung nag-i-explain, Pero for me kasi, parang masyadong safe yun eh. When you say, kasi ang aura naman kasi ini-emit ng living creature, place, or bagay. Pwede rin ba bagay? Meaning ng aura. O let's say pwede, kasi ang medalyo naman ay bagay. Pero, masyadong broad yun eh.
Na pwede mo namang sabihin na hindi siya makapasok diyan kasi may pangontra diyan. Hindi, well, pasok naman siguro, ano. Diba? To be fair naman, sige, pagbigyan naman natin. Hinahanapan ko lang ba ng mali? Hindi, nagiging skeptic lang po kasi ako. Ganyan po talaga mag-isip ang mga skeptic. Diba? Sige, palusutin na natin dahil nga naman doon sa medallion siguro. Nakakapag ng aura doon. Pero for me kasi, hindi naman na-identify nung expert kung ano yung pumipigil eh. Parang kayo na lang ang nagbigay ng meaning. Nung sinabing, dahil may aura dyan na pumipigil, parang kayo na yung namili ng medallion. Kasi nag-video call naman kayo kanina, di ba? Pwede niya namang sabihin na kasi may medallion kayo dyan or kaya hindi makapasok. Di ba? Anyway, hindi, pwede naman. Di ba? To be fair naman. Sa pangatlong pagkakataon, tama. Dahil mayroong 3 medalyon na nakasabit sa pintuan nila Sir Mel. 3 malalaking medalyon tulad ng suot-suot niya. Hindi, wait, Saint Benedict ba yun, men? 3 malalaking medalyon mukhang Saint Benedict's medallion to, ano? Kung Saint Benedict's medallion to, demonyo ba yung yung tinutukoy ng expert? Kasi alam ko, para sa demons yung Saint Benedict's medallion eh. Pero correct me if I'm wrong, tingnan nga natin itsura ng Saint Benedict's medallion. Saint Benedict's medallion. Tingnan nga natin itsura. So ito yung itsura ng, may cross eh. Ito yung itsura ng Saint Benedict's medallion. Pwedeng ito or pwedeng ito. Yun ba yung suot ng Yun ba yun? Oo, yun nga! So, kung Saint Benedict's, ito yung tinutukoy na hindi nagkumukontra doon sa entity. 'Di ba? Hindi, paki-confirm na lang paki-confirm lang kung Saint Benedict's medallion to. Tama ba ako? Oh, let's just say na Saint natin yung tingnan natin yung tulad ng suot. Taasan pa natin yung quality, HD natin. Para makita natin ang Suot niya. Saint Benedict's medallion talaga, Tama ba ako? Kasi important ito dahil Sa pinto. isa ito sa na-mention eh. Sir Mel. 3 malalaking medalyon tulad ng suot. Kung Saint Benedict's medallion to, ano ba ang purpose nito? Ano ba meaning niyan, Ipse benina bibas. Tama ha? Vade retro satana yung meaning netong part na to. Ibig sabihin, bigan Satan. Oo nga, anti-demonyo pala to eh. Kung Saint Benedict's medallion yun Pero I think Saint Benedict's medallion nga kasi nga ganun na itsura eh. Kung yun, anti-demonyo, so demonyo yun? Hindi pala, debunk na naman yung yung expert. Sabi niya, parang diwata eh. Pero demonyo pala yun eh. Takot siya sa Saint Benedict's medallion eh. Hindi, for me di ba? Ngayon, kung sila ay good spirit or dapat hindi sila natatakot dito. Di ba? Tama ba ako, mga men? Suot niya. Kaya hindi siya makapasok. Pero mabait siya. Okay siya, sir. Mabait naman siya. Oh, contradicting, di ba? Maganda siya. Kasi kung Di ba? Contradicting, mabait siya pero takot sa Saint Benedict's medallion. Kung Saint Benedict's medallion yun. Doon pa nga lang, questionable na sa akin yung expert doon. Doon pa nga lang. Di ba?
Pinakita ko naman sa inyo yung meaning nung St. Benedict's medallion. Hindi ko rin siya maaninag gano yung mukha niya, pero ang tangos ng ilong kasi nakapaloob siya sa parang Hindi na aninag yung mukha pero alam niya matangos yung ilong. Binaba ko lang result. Tapos medyo maliwanag yung niya, yung likod niya. So pag ganito kasi makabantay ito nung maaaring pinuntahan yung lugar. Wait, bantay. Mamimiloso po lang konti lang. Bantay siya nung pinuntahan ng lugar. Bakit sumasama? Paano yung binabantayan niya doon, iniwan niya? Mamimiloso po lang ako ng konti, ha? Di ba? Kung bantay ka doon, dapat doon ka lang. Hindi, baka may explanation. Hindi, gusto ko rin naman malaman yung explanation nyo doon. Kaya lang yung logical side yung tinitingnan ko eh. Kung bantay siya doon, bakit niya iniwan yun para sundan to si Kuya? Naghahanap talaga sila ng mga tao, lalo na kung bago yung mukha niya sa isang lugar, napunta kayo doon, maaaring maging panatag siya o magkaroon siya ng interest sa isang tao bilang parang tao na rin na nakikipagkaibigan. Oh. May mga kalakip siya na swerte. Pero creepy yun, makikipagkaibigan sa'yo. Pwede naman, bakit yung kaibigan mo ba? Sinusundan ka ba sa bahay? Hindi naman malas. Or dahil nga siguro, meron akong yung aura ko na yung parang ino-open ko, niluluwagan ko yung sarili ko na mangyari kung anong dapat mangyari nang hindi ko minamadali. Siguro may gano'n siya sa gano'n, no? Baga parang sir to eh. Mas nagliwanag yung aura nyo ngayon nung ginawa nyo. Kaya na-attract naman siya. Hindi naman sir masama. Pwede mo tong kausapin kung sakali. Hindi masama pero takot sa St. Benedict's medallion. Kung St. Benedict's medallion nga yun, just in case na nanonood si Sir sa akin, pa-confirm nga kung St. Benedict's medallion yun. Dahil kung St. Benedict's medallion yan at takot yan sa St. Benedict's medallion, demonyo yan. Nagiging objective lang ako Nag-iisa ka na alam mong nandyan siya, wag na lang siyang magpapakita na sa nakakatakot na senaryo. Sabihin ko na lang. Lagi lang naman siya pag sa panaginip naman siya, lagi lang siya nakatingin, nakatayo. Tapos ikaw yung naglalakad, ikaw yung gumagalaw, siya hindi. Ganun lang yung nagiging senaryo sa panaginip. Oy, tinitrigger nung expert ay may napanaginipan nga ako niyan. Kaya lang wala eh. Cold reading. Okay. So hindi ko siya dapat katakutan. Hindi naman siya dapat katakutan. So ito sir, pwedeng pag pumunta sa isang lugar, ikaw mag-isa, liblib, maaaring may iba kang maramdaman. Pero pwede ka niya ipagtanggol. Wala siyang certain name? Wala sir eh. Para siyang nature spirit eh. Oh, Nature spirit na takot sa St. Benedict's medallion. parang nagpo-protect ng lugar. Ganon. At ngayon, ikaw din, pinoprotektahan ka niya. Tapos, may mga ginagawa rin siya na akala mo, nagkataon lang. Pero, minsan siya yung may gawa. Ngayon, nung sinabi nung expert na yan, mag-iisip na ngayon si kuya na, uy, muntik na nga ako madisgrasya. Nakaligtas ako, siya pala may gawa. Confirmation bias uli. May mga bagay siya na parang mangyayari sa'yo. Akala mo pagkakataon lang. Pero ano pala niya yun? Siya yung may padala nun o may pinipihit niya yung mga pangyayari para mangyari yung bagay sa'yo. Nagko-connect pa rin talaga dun sa... May naisip nga ako bigla. Tama, di ba? Confirmation bias yan. Ay, kuya, ano lang Baka siguro din nagkataon na dinalaw mo ko dito. At nagkausap natin si Kuya Base. Para maintindihan na ba? Oo. No? Oo nga no. Tsaka siya nung nakaraan pa, pinapanood ko nga yung vlog mo eh. Talagang sinabi ko sa misis ko, kukontakin niya ako. Sinabi ko yun sa misis ko, sir. Saksi yung misis ko ron.
Kaya sabi ko, eto na, nangyari na. Kasi, Paranormal ba yun? um, Paranormal ba yun? may aura ng connection yun eh. Mm. So, para mas maipaliwanag sa'yo ng mas clear kung ano yung nangyari. Parang ikaw kasi yung gumawa ng paraan para makausap siya. Pag ginawa mo ng paraan kasi, mangyayari. Sige, at least ngayon, alam ko na kung ano ba talaga siya o sino siya o... Mhm. So ito sir, magkakaroon ka dito ng hindi naman siya kapangyarihan. Magkakaroon ka ng parang lagi ka na magkakaroon ng thoughts. Na? Thoughts. Thoughts about... Na magugulat ka na lang kahit hindi mo iniisip, bigla kang maiisip na parang gusto kong pumunta ron. Parang gusto kong gawin to. Parang Kahit naman wala namang wala namang ganyan. Nakakaisip din eh. Parang, gusto kong gawin yung ganyan. Paminsan, siya yung ano siya ba bang yung ibang nagtatagal ka dun dito? sa lugar na yun. Alam mo bro, sa totoo lang, kahit nung simula ng may nararamdaman akong ganun, oo, natatakot ako. Pero hindi sumasagi sa isip ko na uuwi na lang ako ng... So, yun lang naman nararaakan ko dito. Makikita mo naman kasi dito yung bahala sila kung paniniwalaan nila yan. Tinanong lang kasi ako dito sa video na to kung ano yung magiging opinion ko doon sa video. Bahala sila kung paniniwala nila ay ganyan, kung seryoso sila dun sa di ganun. Pero ako kasi yung tinanong eh. Siyempre, ang sasabihin ko, kasi minsan kasi, pag nagre-react ako ng video, nagagalit yung iba kasi ang gusto ng iba, obligasyon kong purihin yung nire-reactan ko. Diba? Hindi pwede yun. May sarili kasi ako utak. Yung mga sinabi ko naman kasi dito, hanggat maaari, pinipili kong objective. Diba? Nandun ako sa logical side. Nakikita ko dito, punong-puno ng confirmation bias. Tsaka, cold reading yung nangyayari. Unang-una, si Kuya, matagal nang nanonood sa kanya. Siyempre, nakikita ni Kuya yung pinupuntahan. Diba? Pwede siyang kumuha ng pwede niyang sabihin dito kay, ano yung name nitong vlogger na to? Kay Boy First Time. Pwedeng kumuha na siya doon sa Iva Vlog. Ay, pwede na siyang kumuha doon sa binablog ni Kuya, ni Boy First Time, yung pwede niya sabihin. 'Di ba? Pero yung mga minsan nga may pagko-kontra-kontra na. Ako ginagamit ko lang naman yung common sense ko. Kung natatakot sa St. Benedict's medallion yan, paulit-ulit kong inaano kasi doon talaga hindi maka-move on eh. 'Di ba? Hindi daw makapasok yung entity or yung diwata, or yung nature spirit dyan sa loob ng bike. Kasi nga, ang naituro ni Boy First Time, nung una, to be fair naman, hindi naman sinabi ng expert na yung medallion yung dahilan. Resulta ng confirmation bias nila yun nung tinuro yung medallion Nakita ko yung medallion, hindi ko pa naman sure, pero kung St. Benedict's medallion yung suot nung kasama ni Boy First Time, kaya hindi makapasok dyan, contradicting ito na good yung spirit na yon. 'Di ba? Tiningnan naman natin Pang demonyo kasi yung pang taboy ng demonyo yung St. Benedict's medallion 'Di ba? Anyway, trip naman nila yan Wala naman pa basta hiningin lang. Hindi ko naman pinipigilan yan. Hindi ko naman sinasabi na, "Hoy, wag niyong gawin yan." Hindi naman ganun dahil karapatan naman nilang gawin yan. Ang problema kasi dito may nagtanong sa akin. Kaya huwag kayong magagalit. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.